ni Inday Sara? May mga ganun. So, may mga individual na nagsasalita na, may mga individual na nagpaparating na sa kanya na pasensya ka na ba, nakapirma kami dun sa una pero napilitan lang kami, pwede ba kami pumunta? Kung pupunta ka at tatawid ka, anong partido? Ito yung mga realities on the ground na kailangan maiayos. So napakahalaga na ma-consolidate yung kanyang grupo, yung mga Duterte, at papalakas. Iba pa yung may additional dahil alam naman natin ang politika additional. Whether you nakakita ikaw Di ba? ulit. Dapat sumanib na lang si Inday Sara sa PDP laban. Sabagay, nung kampanya nga ng PDP laban nandoon siya, di ba? Supported niya yung mga yung mga kandidato ng maisog. Di ba? Mga PDP laban. At naniniwala tayo na magiging at magsasanib yung PDP laban yan at susuportahan si Inday Sara. Ayan mga kababayan at mga Pads yung nagpahayag na ang ating mahal na pangalawang Pangulo tungkol sa pagtakbo sa susunod at darating na eleksyon. Siyempre ay maraming nagsalita at haka-haka tungkol dito. Siyempre may kumukontra na kesyo ito raw ay pamumulitika. No, sabi daw ni Inday Sara, di ba? Ang nagsalita dito ay si Congressman Tinio ng ACT Party List na ACT Teachers. Tama ako, di ba? Kaya lang, alam ninyo, mabalik ko lang kasi kung sino pa ang hindi tunay na nanalo, ay siya pa ang kasing kapal ng bloke ng semento, ang pagmumukha. Mantakin ninyo, itong ACT Teachers at Gabriela ay hindi naman nanalo, di ba? Ito kasi ang tunay na nanalo ay ang Duterte Youth Party List, di ba? Ngayon, pamumulitika at confidential fund ang ibinabato nila kay Inday Sara. Manigas sila, di ba? Ano yung pinananahimik nila na trilyon, di ba? Ang tahitahimik nila sa trilyon na ninakaw, di ba? Yun ang pagkakamali rin nila. Kaya sasabihin nila, opposition sila. Lalo na si Senador Risa Hontiveros. Sabi niya, opposition. Hindi, kampi siya. Kampi siya kay Marcos dahil tahimik na tahimik nga siya sa mga sa mga tungkol sa ninakaw ng trilyon di ba? Isa siya sa mga nag-push para maging SP si Tuta Soto na ang dahilan kung bakit nagkandaletse-letse ang investigasyon ng Blue Ribbon, di ba? Yung kumbaga imbis na direksyon papunta sa pinaka-mastermind ang direksyon, ano nangyari? Urong sulong ang isang Pinky Lacson na isang ugali na walang yagba, di ba? Ito kaya sa pag-iingay ni Risa Hontiveros ay may ambisyon din na maging presidente na sinabi niya nga na opposition daw siya. Ngayon, kunang-una, yung mga sinusuka niya, kinain niya. Ngayon, yung kinain niya, sinusuka niya uli. Dahil nga sabi niya, opposition siya, di ba? Tahimik siya sa mga trilyon na ninakaw ng administrasyong ito. Ngayon, sasabihin niya, opposition siya. Nagkakamali siya, di ba? Na ngayon, yung pananahimik nila sa trilyon na ninakaw? Dapat sisihin muna nila ang presidente. Dahil siya ang pinaka-mastermind ng trilyon na ninakaw. At ang masakit ay yung ekonomiya natin, lagapak. Kaya nga, tinanggal ang logo ng kanyang office si Inday Sara Bago siya magsalita, bago siya mag-anunsyo ng pagka-presidente, tinanggal po yung logo. At tinanggal din yung yung bandera ng kanyang office, 'di ba? Dahil para maiwasan na ginagamit
o ginagamit niya yung opisina at sa posisyon para sa kanyang kapangyarihan. Para hindi walang masabi, di ba? At hindi masumbatan ng mga makakaliwa. Number one talaga, yung makakaliwa. Pero talagang malakas ang pumutak ang mga ito kay Inday Sara kaysa kay Marcos Jr. Kaya ito po bago pong lahat, ay welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po panoorin po natin ang salaysay ni Miss Malu Tequia para dito sa SMNI. Ito po panoorin po natin ang buo. At ulit, sasabihin ko, ang declaration hindi ibig sabihin sigurado kang tatakbo. Ang declaration ay nagsasabi ka ng ganyan dahil marami kang aayusin. Sa Estados Unidos, merong Presidential Exploratory Committee. Yan ay nag-e-explore, tatakbo ba ako o hindi, bago talagang maghayagan. No? Itong ginawa ni Inday Sara, nag-declare siya ng intention niya na tatakbo. No? Hindi ibig sabihin yan na talagang tutuluyan. Maghahanda. Kaya ako'y natutuwa dahil may 28 months. Ano ba ang traditional? Usually yan 18 months before election day. O edi may sobra akong 10 months para maayos ang kanyang planong tumakbo. Yan yung kay Vice Presidente, maayos niya, no? At makikita natin diyan, wala siyang partido, wala siyang pera, wala siyang line-up, wala siyang Vice Presidente, wala siyang kandidato sa House, sa House, sa Senate, at saka sa local government. Kailangan mo yan para sa presidential campaign, no? At dahil iba ang politika niya, mamimili at mamimili. Kanino ba ako tatayo? Sino ba ang dadalhin ko? May isa na nag-suggest itong agang ito, no? Na may sisterhood kami sa Davao. Pwede pa maging safe zone yan ni Inday Sara? May mga ganun. So, may mga individual na nagsasalita na, may mga individual na nagpaparating na sa kanya na pasensya ka na, nakapirma kami dun sa una, pero napilitan lang kami, pwede ba kaming pumunta? Kung pupunta ka at tatawid ka, anong partido? Ito yung mga realities on the ground na kailangan maiayos. So napakahalaga na makonsolidate yung kanyang grupo, yung mga Duterte, at papalakas. Iba pa yung may additional dahil alam naman natin ang politika additional. Whether nakakita ikaw Di ba? ulit. Dapat sumanib na lang si Inday Sara sa PDP laban. Sabagay, nung kampanya nga ng PDP laban nandoon siya, di ba? Supported niya yung mga yung mga kandidato ng ng maisog. 'Di ba? Mga PDP laban. At naniniwala tayo na magiging at magsasanib yung PDP laban niyan. At susuportahan si Inday Sara. Ang mga politiko, very particular yan sa numero. Kung nakikita mo yung nagdeklara kahapon ay siya ang leading candidate, ikaw pa naman isasagasa dyan. Oo, hindi niya hawak ang COMELEC, yung mga traditional gatekeeper sa boto. Pero makita mo, pagbaba mo sa distrito mo, ang taong bayan, nagsasalita at nagtatanong, hindi pa magbabago ang iyong boto dyan. Ang balita ko, Admar, may 106 composed of party list and Northern Luzon Alliance, 106. Sabi nga ni di ba ni Ante Claire, pinagmamalaki pa rin niya yung 32 million na bumoto kay President Marcos Jr. noong 2022. Kaya ako sa'yo, Ante Claire, wala na yun. Mga naglaho na yun. Hindi mo ba alam na nambudo ng amo mo na si PBB Marcos, PBBM, di ba? Nambudol. O di maraming nabudol. Mga naglaho na yun. Huwag mo ipagmamalaki na 32 million. Wala na yan. Naglaho na yan mga yan. Nainis na yan sa amo mo. Mababa yun dun sa 256. Na 256 ba nung impeachment na una, no?
yung bang 106 tatagal? Sa tingin ko hindi kasi marami pa mga bagay-bagay na ang tawag ko doon extraneous variables na makikita natin sa mga susunod na araw. Sa palagay ko nga, hindi na 106 eh. Dahil mga ano na yan eh, mga nauntog na yung mga yan eh. Tsaka ano, dati nung mga 200 plus ang bumoto sa impeachment eh. Pera-pera lang. Huwag na tayo magkunwarian. Pera-pera lang. Mga tumanggap ng pera, yung mga pumirma sa totoo lang. Ngayon, talagang karir nilang nakasalalay dito sa 2028. Kapag once na pumirma sila, tatandaan sila ng mga lugar nila na bumoto sa kanila. Yung mga congressman na yan. Tatandaan sila ng mga ng mga tao na bumoto sa kanila. Nasa susunod kapag pumirma sila, karir nilang mawala na sa politika. At yung mga yan ay magpapatungkol sa isang proseso ng impeachment sa presidente na hindi nila inalaw mag-prosper. Diba? Ang dapat lang naman, form and substance. Yung evidence, bayaan mong pag-usapan. Sinarado ka agad nila. No? Kaya Wala nga eh, may bilang na eh. Yung mga ebidensya, wala yan. Bago pa yung committee yung justice eh, di ba? Bago pa nila pagbotohan yan. May mga number na yan. May nakahanda ng boto dyan. Hindi pa dinidinig dyan para sa impeachment. pang-appeal ko sa makabayan, huwag na kayong maglaro. Laro kayo ng laro. Yun nga, nilalaro-laro pa nila eh. Kung paano kayo sasayaw sa inyong sinimulan. So, ang akin, itong impeachment, apat, hindi ibig sabihin, pagdami na Kasi nagsayang lang ng oras. Nagsayang lang talaga silang oras. Parang mga pelikula na may scripted. Mga ano lang eh, mga kanya-kanyang bulahan lang sa loob ng kongreso nung gawing impeachment, ipasa sa impeachment ni Inday Sara. At saka kay PBBM, 'di ba? Binasura nila. Ano sila eh, nagbobolahan lang sila diyan. Scripted kumbaga. Kunyari pa tong Makabayan Black na to eh. Kunyari sila pang representative na mag-impeach kay Marcos Jr. Wala rin. Bulahan lang din sila. ang impeachment charges, ganun na lamang ang kasalanan ni Vice Presidente kasi yun ang binubuo nila. Wala naman eh. Titingnan po natin ano ang katotohanan dyan sa mga charges na sinabi. At Kaya nga. ang tingin ko, ang pinakadiin dyan ay yung confidential fund Wala rin yun. na yan sina Grace Piatos, etc. Klarado naman ho yan kung bakit gustong malaman kung sino si Grace Piatos. Opo. At kayo po ba Delikado sumasang-ayon kasi, unang-una, delikado yung ang talagang motibo nila diyan. Mabulgar kung sino yung si Grace Piatos. Ngayon babalikan ng NPA yun. Kumbaga, babalikan ng mga kaliwa, ng mga rebelde. Ganun yun. relation po dun sa issue ng impeachment din? Kasi nakapanayam kahapon ng media itong si Deputy Minority Leader Egay Erice at naitanong sa kanya kung sigurado ba na makakatakbo at ang sagot niya, itong si VP Sara at ang sagot niya, kapag na-convict daw si VP Sara dito sa impeachment, magagalit daw yung kanyang mga supporter, which is sa mga survey nga, talagang mataas yung kanyang nakukuhang grado. Baka raw mag-gather pa ng public sympathy at kahit sinong Duterte ang lumaban ay manalo. Kayo po ba'y sumasang-ayon dito po, Prof? Alam mo, Adbar, bilog ang bola. Hindi ako sumasang-ayon sa sinabi ni Congressman Erice, pero bilog ang bola. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. Ang definite ako, i-demolish nila si Number si one VP. yan. At ang time frame nila, hindi nila mamadaliin, gagawin nilang 2 months na demolition. Kung titingnan mo yan, base sa kalendaryo ng Kongreso, napakahirap gawin. Kasi meron silang recess sa Marso, babalik sila ng Abril, magre-recess uli sila, tapos end na ng sinidye, no? Kung ang focus na lang nila ay impeachment at wala nang anti-dynasty, wala na ang lifting ng travel tax, wala na yung mga sinasabi ni Mr. Marcos na pagagaanin ang buhay ng Pilipino, ay yan ang bantayan nila kasi dyan magagalit ang tao. Hindi Galit na naman, pag-iintay talaga. sana
Kasi galit na sila sa ginawa sa kanya at sa tatay niya. Tama. Pero yung appeasement na sinasabi na gagawin itong administrasyon na ito, at sinabi na rin niya ni Congressman Sandro Marcos, no? O paano ang legislative nila? Lahat na lang nakapokus sa impeachment? Tama si Vice Presidente na ito ay isang personal na demolition No. job sa kanya. Hindi accountability. Hindi na para sa taong bayan ang pinaglalaban ng mga administrasyong ito eh. Hindi sila para sa taong bayan. Kung tutusin talagang personal, na may personal na sila para kay Inday Sara. Sa totoo lang, hindi accountability. Talagang kurakot talaga ang dating eh, di ba? Para lang masarili nila ang administrasyon. Para sila pa rin ang mga nakaupo. Sila pa rin diyan. Kaya gusto nilang i-demolish si Inday Sara sa susunod na 2028. Ngayon, nagsimula na, di ba? Nagsalita na si Inday Sara. Sa susunod na mga araw, meron pa tayo matutunghaya kung paano na i-demolish yun si Inday Sara. Bukod sa impeachment, di ba? Yung senador, bigla na lang sa Dynasty. Bigla na lang sila nagkaroon ng committee electoral reform tungkol sa mga dynasty na yan. Sa pangunguna ni Kiko Pangilinan at ni Risa Hontiveros, di ba? Yan, isa rin yan sa mga talagang nila, pang demolition nila kay Inday Sara sa Senado. Yan. Kasi kung accountability yan, 125 plus 500 versus 1.5 trillion, hindi ko maintindihan yung mga bumabatikos kay Vice Presidente. Ito nito sa impeachment, kasi alam natin, numbers game ito. Nakikita nyo rin po ba Tama, na numbers game talaga. sanay po na dyan sa, lalo na una, dyan sa Kamara, either dyan ba sa komite o di kaya sa kabuuan sa plenaryo, maiiba ang magiging tahak nitong proseso or itong impeachment case po laban kay VP Sara? Oo, may iba yan. Saan ka naman sa show ninyo, ibahin nyo yung joint resolution sa Confidential and Intelligence Fund. Kasi hanggat yaan ang batas, susunod at susunod ang mga liderato patungkol sa Confidential Fund. Opo, nakikita nyo rin po ba, Prof, no, speaking of demolition din, yung posibilidad naman na hindi na basta-basta may babanat dito na iba pang mga grupo or yung mga kilala lang natin na mga grupo o paksyon ang babanat sa kanya dahil baka sasabihin na, ay, politika lang yan kasi nagpahayag na siya ng pagtakbo sa pagkapresidente. Mismo Admar. Kaya nga sabi ko, this is a very, very good strategy. Kasi ang banat na nila dahil nag-declare, no? Ulit, sasabihin ko, ang declaration hindi ibig sabihin sigurado kang tatakbo. Ang declaration ay nagsasabi ka ng ganyan dahil marami kang aayusin. Sa Estados Unidos, merong Presidential Exploratory Committee. Yan ay nag-e-explore, tatakbo ba ako o hindi, bago talagang maghayagan, no? Itong ginawa ni Inday Sara, nag-declare siya ng intention niya na tatakbo, no? Hindi ibig sabihin yan na talagang tutuluyan, maghahanda. Kaya ako'y natutuwa dahil may 28 months. Ano ba ang traditional? Usually yan 18 months before election day. O edi may sobra akong 10 months para maayos ang kanyang planong tumakbo. Yan yung Ang haba-haba pa ng araw, buwan para sa eleksyon, para dumating ang eleksyon. Dito nga, ang masama dito talagang masama. Mahaba-haba pang araw na gagawin at may mga balak na demolition kay Inday Sara ng mga politikong buhaya, 'di ba? Talagang mahaba-haba pa, may pagkakataon pa nilang siraan si Inday Sara. Yun lang ang mahirap dito, 'di ba? Vice Presidente, maayos niya, no? At makikita natin dyan, wala siyang partido, wala siyang pera, wala siyang line-up, wala siyang Vice Presidente, wala siyang kandidato sa House, sa House, sa Senate, at saka sa local government. Kailangan mo yan para sa presidential campaign, no? At dahil iba ang politika niya, mamimili at mamimili. Kanino ba ako tatayo? Sino ba ang dadalhin ko? May isa na nag-suggest itong agang ito, no? Na
May sisterhood kami sa Davao. Pwede pa maging safe zone yan ni Inday Sara? May mga ganun. So, may mga individual na nagsasalita na, may mga individual na nagpaparating na sa kanya na pasensya ka na, nakapirma kami dun sa una, pero napilitan lang kami, pwede ba kaming pumunta? Kung pupunta ka at tatawid ka, anong partido? Ito yung mga realities on the ground na kailangan maiayos. So napakahalaga na ma-consolidate yung kanyang grupo, yung mga Duterte, at papalakas. Iba pa yung may additional, dahil alam naman natin ang politika is additional. Whether you like it or not, it's additional. Opo, at Ayan po, no? Napanood po natin ang buong video at napanood po natin ang buong pahayag ni Binibining Malute Kia tungkol dyan sa pagtakbo ni Inday Sara at siyempre tungkol sa mga pangungontra at pagdemolisyon ng mga kalaban ng bayan. Tutusin kalaban na sila ng bayan. Dahil ang bayan galit na sa kanila eh. 'Di ba? Hindi si Sara ang kalaban nila, taong bayan ang kalaban nila kasi sila yung kumukontra sa paglago ng ekonomiya, pagbaba ng mga bilihin. Sila ang dahilan, lahat-lahat sila dahil sa corruption na yan. Trilyon ang corruption. Dapat ilang subway nang napagawa nun. Ilang PNR na ang ilang release na ng PNR ang naitaas na, 'di ba? Yan nga i-elevate nila yung release eh, 'di ba? O di sa trillion na 'yon, ilan na 'yon? At hindi lang, maraming magagamit ang trillion na ninakaw nila. Sana sa taong bayan, 'di ba? Para sa taong bayan. Kumbaga yung mga agrikultura, lahat ng department mapapalago. Wala, masama eh. Saklap. Kaya hanggang dito na lamang po at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.